Hi everyone, this is Boss A of Sikap Music Studio, and for today, welcome sa pilot episode ng ating podcast entitled Meet the Band. So basically, ano ba yung podcast na to? The goal of this podcast is to help promote and of course makilala pa yung mga local artists natin, and syempre para makita rin sila sa platform na to ng mga fans nila and mas malaman pa yung music nila. So for today's for today's podcast episode, I have invited and we are being joined by a friend. Mga kaibigan natin to, mga alagang sikap kung tinatawag. So they have already released their music on all major streaming platform. Now for today, our guest, Expresso. Hey guys! Kamusta? Hi guys. Alright, so kamusta naman yung biyahe nyo? Medyo medyo mainit yata yung biyahe nyo ngayon, ano? Tsaka medyo traffic lang din po. Okay. So yun. Again, thank you guys for coming in today's episode. Pilot episode to, so kayo yung episode number 1. Yung pala yung tanong ko kanina. Yung pala yun. Surprise yung pala. tanong ko kanina. So yan, thank you guys dahil binigyan nyo ng opportunity. Kami at saka yung mga fans nyo. Nax. Wow. To know Salamat you sa more. 63 na nakikinig. Alright, so ayun, so ang ano ba, parang mas okay siguro kung start natin to. Pakilala nyo yung banda nyo individually siguro. Let's start with you, Ryan. Yung ban o ako? Ako yung ban. Start tayo sa banda, sige. We are Expresso. Like yung sinabi ni Kuya kanina, from Manila. And nag-start kami nung 2021? 21, As no? Expresso. Nag-start kami as Expresso nung 2021 during pandemic. Mhm. Tapos, dati kaming may banda. Hindi ko na sasabihin kung ano. Pero dati kami may banda. Tapos, nung pandemic, syempre, humigpit, nagka-lockdown, ganyan. Tapos kami yung malalapit sa isa't isa. Kaya, nung medyo tumagal kami yung nagbaband. Tapos, ayun, trinay namin magsulat ng mga kanta, ganyan. Ayun, dagdag ko lang dun. Halos kami lang din naman yung laman ng mga banda namin dati. Nagkaroon na lang din ng iba, ayun, si Nico. Pero part siya ng circle namin dati. Pero hindi pa siya part ng una namin banda. Circle like friend, Yeah, personal circle. friends. So, yun pa rin naman yung mga nakakasama namin ngayon. Ayan, tapos, yun nga, nung pandemic, nagkaroon kami ng chance. Usually, nung una talaga, nung medyo lumuwag-luwag, kami dalawa lang halos. Dahil nga magkalapit ng bahay. Tapos nagkaroon kami ng mga moments na talagang habang gumagawa ng mga assignments namin. Ngayon, diretso sulat na ng kanta. Panindigan niya na to, panindigan niya na. Wala na, nandun na eh. Mas nauna pa yung paggawa ng kanta kaysa sa assignment. Parang gano'n. Yung assignment, isang araw lang. Yung kanta, 5 araw. Okay, si Ian. Kailan nyo na kasama si Ian? Nung pandemic po kasi taga-QC ako, so Oo. pero sinabihan na po nila na part ako ng banda, pero hindi po ako nakakasama sa mga gigs kasi sobrang higpit, hindi ako makatawid ng Tsaka ng iba yung Manila protocol po. kasi ng QC sa Manila. Sobrang Opo. Iba Halos kasi kami neto, isang street lang talaga Oo. kami. So, yun. kaya Mas most madalas sila kami talaga magkita. silang tatlo rin po Okay. nakikita kasama. So, technically, Expresso is a pandemic band. Tama. Yes po, ayun. Ganon. So, si Nico. Kailan nyo nakasama si Nico? Actually, yun nga, sabi niya, dati pa ako sa circle nila. Pero ano lang, like yung tropa-tropa lang talaga. Pero Pero tumutugtog po talaga siya. tumutugtog din Nagsisession ako siya minsan sa amin, kunyari pag kulang, ganon. Opo. Oo. Tapos, ayun nga, made it official nung tatlo kami na magkakalapit sa Manila. Ayun, mas marami kasi talagang time nung pandemic. Kaya marami kami kasi online tsaka modular kami. Sila Kaming module. school, kaming tatlo. Opo. Senior. Kami Senior tatlo high. magkaka-school kami. Opo. Tapos siya lang yung naiba. Sa UE. Okay. Alright. Sige, let's back off a bit. Pakilala nyo yung banda nyo and yung individual members and yung role nyo sa banda. Charles Mendoza, lead guitarist po. JP Valin, drummer na ngayon. Ian Madrideo. Hindi ka sure? Hindi ka sure? Ian Madrideo, main vocalist and guitarist din po. Nico Hermoso, bassist na ngayon. Yan. Ayun. Yeah, so, what?
Ayun, kaya namin nasabi na ngayon dahil Oo. yung mga role namin dati, ako iba. Iba as talaga. vocalist, tapos naging bassist, ganun. Actually, naging vocalist lang din ako ng previous namin banda. Pero galing ako nun originally as bassist talaga nag-start. Okay, so right now, ito na yung steady na lineup. Current and steady lineup ng Expresso. Oo, apo. Kaya yung time na nag-record tayo, yun. Kaya alam talagang parang nag-a-adjust. Opo. Bago-bago lang talaga. Okay, so kayo, sino yung mga naging influence nyo na banda or artist individually? Whether it's local or international. December Avenue December talaga. Grabe niya talaga. Yeah. Tunog. Dati pa. Junior high school. Kasi yung mga tinutugtog po namin sa schools, more on December Avenue talaga lineup namin. Tsaka pas parang nagustuhan na rin namin mag-express ng sarili namin sa Yes. English. Mga ganun po. Kasi di may mga una ng December Avenue. Puro English Fan kami talaga. ng parang first ng December Avenue, yung mga English part pa nila. Yun yung mga way back 2011. Mga Ears and Rhymes, gano'n. Pati yung mga City unreleased, yung Lights, Confession. Okay, so parang in-embrace nyo na yung tunog nung December Avenue in your songwriting. Parang gano'n. Tapos Pero hindi nagkanya-kanya sa akin, play ano na eh. lang kami ng mga influence namin siguro individually. Feeling ko sa akin, hindi ko siya sinasadyang i-apply dun sa, sa kung paano ako magsulat ng kanta or Talagang yung kahit anong gawin instrument. namin, Oo, pag kahit sinulatan na o pag tinugtugan na. nagsama-sama na yung instrument, parang marirealize namin na, ayun nga, may kitang-kita yung influence ng December Avenue talaga. Oo naman. Kasi si Jem, medyo distinct talaga yung tunog niya no. Like yung sa mga current lineup ng gitarista, medyo malalaman mo talaga yung tunog ni Jem. At saka, ewan ko, for some reason, yung mga gitarist na mga kaedad nyo, ouch! Yung mga current young guitarist, medyo tinitingnan din talaga si Opo. Jem. Galing niya magtimpla ng effects talagang. Okay, syempre, individually meron kayong mga influence, right? Mga pinanggalingan na tunog. Paano nyo siya ini-incorporate or paano nyo nagagawa na ipag-merge siya sa tunog ng band? Bigay din po talaga ng idea. Ganyan. Pag nagsusulat po kasi kami ganito, magkakasama talaga eh. Or, kuwari, may nasulat po yung isang bandmate na kanta, magbibigay ng suggestion yung mga, Iba. parang may, pa rin, parang may permission pa rin kung anong gagawin dun sa kanta. Yan po. You're trying to be collaborative as possible as you could. Oo. Tsaka sa akin, ewan ko, pero hindi kasi ako ma-explore sa music. Talagang, yung mga bandang alam ko, galing lang din sa kanila. Like, naririnig ko, pinapatugtog nila, ganun. Tapos, as in yung influence na, na parang tumagal sa akin is yung Deck Av lang talaga. Tapos, the rest, galing na sa kanila, lalo sa JP. Sobrang na-explore ni JP sa music. Kasi ako dati galing parang mas parang nakalakihan ko talaga mga rock na like Kamikaze, mga 2000s na or mga ganun. Oo, ganun. Tapos Slipknot. siguro patagal ng patagal nagkakaroon na lang din ng ibang taste hanggang sa ewan ko napunta ako ngayon Jonoy Danao. Ganun. Evidencel. Hindi, pero ewan ko mas nakakapag lang talaga ako na feel ko lang yung mga music nila ngayon, ganun. Kumbaga sa food, mas lumalawak na yung palette mo. Oo, ganun. Ikaw, Nico, ano yung mga current na parang influence mo? Hindi naman not necessarily current. Rex. Actually, yung influence sa akin ngayon, mas marami foreign na bands. Like, mga Paramore, ganun, MCR, ganun. Nung una, pero nung nag-explore naman ako, R&B, siguro okay din siya sa akin for a basis kasi sa R&B, di ba, alam natin sobrang nung mga bass, Bass. ganun. So, na-apply ko din. Minsan, tinatry ko yung mga bass lines ng ganun. Kaya, ayun, siguro mas... Pero, ever since naman talaga, kami pumupunta pa kami ng gigs. OPM talaga ang OPM. namin, ang jam namin. Lalo na yung kaputukan ng indie. Sabi nila indie na like bagong-bago pa rin talaga yung Four of Spades noon. Oo. Siddhartha. Napakagaling ng mga Yes. batang yun eh. Yun, yung mga muni-muni, hindi pa sila nasa peak
Yun, talagang nasusubaybayan na namin sila. Pero would you agree yung Four of Spades, kahit apat lang sila, grabe yung tunog nila. Oo. Hindi sila tunog Sobra. apat. Parang Ang kapal nung tunog nila. ang taas nung At their age, parang, what? Nagagawa nyo? Ba't ganyan kayo kagaling? Sobra. Ano ng patong. So from influence, move on tayo ng konti. Kayo, paano yung, kwentuhan nyo lang kami, paano yung songwriting process nyo as a band, ng kanta? Siguro individual muna. Kasi may iba-ibang skill. Sa akin, iba-iba siya. Minsan, pag may naisip ako kung idea about dun sa magandang sulatan ng kanta, minsan unahin ko yung lyrics, or pag naman nagigitara ako tas may nagawa akong magandang chords, ayun yung susundan ko. Parang hindi siya yung fix na una yung lyrics bago yung tunog, or vice versa, ganun. Tapos sa yung mga idea naman nung sinusulat namin, or ako, sinusulat kong kanta, hindi siya lahat about sa akin. Minsan nag-iisip ako ng like point of view ng iba, Right. parang ganun. Or pag may napanood akong palabas, ganun. Ginagawan ko siya ng kanta na ano ba yung parang mga unsaid thought nung isang character dun sa kanta. Ayun. Iba rin kasi okay din sumulat minsan na not necessarily ikaw naman. Kasi 'di ba parang what if si Gento or this guy has that thought. Tapos narinig yung kanta niya. I was like, hey. Tsaka feeling ko pag puro about sa akin, magiging paulit-ulit yung kanta eh. Yes. Ganun. Ako sa akin, ayun, kagaya lang din ng sinabi niya na pag nagsusulat kami, yun yung lagi kong parang nasa isip ko na pasok tayo sa POV ng iba para makahanap naman tayo ng... may isang kanta rin kasi akong nasulat na napanood ko lang siya sa Netflix. Anong yan? Nakalimutan ko. Uy, that's kita-kita. interesting. Yung Napanood sa mo sa Netflix. Okay. Yes, napanood ko siya sa Netflix. Tapos na-post ko yun sa sa Facebook ko eh. Kalimutan ko. Basta may ganun akong part talaga na, yun, kagaya sinabi niya, pag nakapanood ka ng palabas, sulat, ganun. Ngayon kaya? Oo, yun, yung ngayon kaya. Ngayon kaya naman. Ngayon kaya din yung title. Anything that triggers your creativity. Parang Oo, ganon. parang ganun. Tapos, ako kasi, mas sa kanila siguro, pag asa banda, mas nakakadagdag naman ako sa mga English na sulat namin, ganun. Pero pag ako lang mag-isa, mas na-express ko yung sarili ko sa Tagalog talaga. Ikaw yung Englishero magsulat. Hindi, depende. Kasi usually ng mga nasulat ko, Magsulat eh. nasulat ko puro Tagalog. Tapos, yung tunog ko nag-iba nung time na Janoy. diba? Parang Janoy na na. Ewan ko. Yung mo na yung Danau Oo, era. Parang ganun. Ewan ko, parang hindi na nga pambanda minsan. Gusto na akong tanggalin. Ganun. Solo na, no? Ikaw naman, Ian. Kamusta ka magsulat? Yung sa akin kasi pag nagsusulat ako, hindi kasi ako magaling sa mga progression talaga. Kasi parang paulit-ulit yung mga nagagawa kong tunog. Kaya lagi ko siyang chinachat siya. Sabi ko, parang baka may bago akong progression dyan. Paparinig mo sa akin. Sa ako parang, pag may narinig na ako, parang maganda. Saka ako susulatan ng kanta. Ayun, pag nagsusulat din ng kanta, parang ganun din. Isip ako ng thought ng POV ng iba din, ganun. Ayun. Inisip pa yung thought, diba? Ayun. Parang, gusto ko rin sa kanta na ginagawa ko, parang may lalim. Okay. May lalim ng lyrics and kahit Tagalog basta siya, tas talagang may tatatak dapat doon sa ginagawa kong kanta para kasi parang yun yung trend na ginagawa namin sa pagsusulat ng kanta is parang dapat may magandang tumatak doon sa mga tao pag pinakinggan yung kanta. Ayan. Kahit yung lyrics or yung mismong tunog. Kasi Ganun. ganun na yung mga tao ngayon. Pag parang may narinig sila, di ba, sa intro nga ng Yung may Four LSS Spades, talaga sila. sa mundo. Something Tumatak sa na kanila may yun. traction agad. Oo. May connection Parang agad sa hook, kanila. ganun. Oo, ayun. Ikaw, Nico? Ako naman, firstly, sa influence, mostly sa personal experience lang. Ganon. Bali, di rin mahina rin ako pag, kunyari, POV ng iba, ganon. Tsaka, hindi ko rin masyadong na-absorb kapag sa ibang, kunyari, sa ibang POV, yun nga. Tapos, ako naman din, songwriting, sa bahay, pag nagigitara ako, parang nag-figure out ako ng progression muna. Tapos, tsaka ako susulatan ng lyrics. Tapos, yung ganun, record lang, ganun. Tapos,
parang ini-stitch ko lang tapos bibigay ko sa kanila kapag nagustuhan nila or hindi, ganun. Tapos minsan may ina-add din. Yun, ganun. Actually, ganun naman talaga kami lahat na latag-latag kami ng sulat. Tapos kapag magustuhan, ganyan, i-workout. Yan. Actually, parang ganun. I don't know. lang talaga. Sa amin to. Means, baka sa ibang banda rin, they go through this. Sa amin kasi sa banda ko, yung Oxy. Shout out Oxy. So, when it comes to songwriting, meron kaming tinatawag na process of elimination. So, kayo ba, as a band, do you like have that kind of process na if one guy presents a song and then another guy comes in with another song as well. So, meron ba kayong mga parang thought na, okay, ito, mukhang may traction to, bibigyan natin ng oras to, and then possibly the other one, shelf na lang muna natin. Kayo ba? May ganong part din kami na minsan totally hindi na namin nagugustuhan yung buong kanta. I'm not sure lang kung anong kanta yun pero talagang hindi na rin namin nagustuhan nung tinuloy-tuloy. Okay. Pero kasi sa atin pag may nagbigay ng song, kuwari dalawa po sila. Tapos may part doon na hindi maganda sa imbis na tanggalin po namin siya. Gagawa namin siya ng parang papagandahin namin siya. Re-revamp niya yung i-revamp namin. Ganun po yung ginagawa namin. Daming nakaipon, no? Ayun nga, Actually po ganun marami din yung kami nangyari sa amin. Sa sobrang tagal namin di rin gano'n nakakapagsama-sama. kahit Puro sulat na lang. Oo, Puro kasi sulat. nalalabas. Tapos paano to? Batuhan kayo ng email? Yes, sound demo, May ganyan? Pero- GC kami para sa drafts. Ganun. Ay, that's nice. pero lahat yun Para hindi natatabunan. final yun, no? Like Oo. napag-decision namin na okay din talaga Siguro sa sa amin. process of elimination namin, masasabi namin na final na yung kanta pag natugtog na namin siya sa gig. Yun yung ginagawa namin. Hinahayaan nyo muna mag-grow mag-evolve yung kanta. Tsaka hindi namin pinipilit tapusin. Oo. Pag alam namin hinog na, sige Oo. pwede na to sa gig. Tsaka, kumari, nakatapos kami ng isang verse, tapos chorus. Tapos parang hindi na namin maisipan ng next. Hindi namin pipilitin same day na tapusin yung buong kanta. Intayin namin, ma-feel namin ulit yung na-feel namin nung sinilimulan namin yung kanta. Kasi pag same day, pag di ba? Parang Nakaka-drain kasi siya. minamadali mo siya. Sabi nga, don't force the issue din no? Kasi baka lalong hindi maging maganda yun. Baka yung mga, na lang mga lyrics na malagay mo basta matapos. Ganun yung ayun namin. Tsaka kasi minsan lang din kami magkaroon ng gig na talagang magfo-full band kami. Kasi kapag usually nagagawa namin siya or na-finalize namin yung isang kanta kapag kahit matugtog namin ng acoustic. Pero yung masasabi namin final pag nalatagan talaga ng drums. Kasi ako wala naman akong drum Pag na-jam setup sa nyo na rin bahay, pati, ganun. no? Oo. Sisigaw pa yun. Tapos, pag nabuo na, sigaw May ganun pala kayo eh. Tapos quick lang uli sa songwriting, no? I don't know, did you guys experience a lot of writers experience this? Na-experience nyo ba yung tinatawag na writer's block? Yung kahit na buong maghapon kayo magkakasama, wala kayong kakasama kayo ng idea. May ganun talaga. Marami din kaming moments na ganun. pansit Pero kanton na lang yung minsan kasi ako Pansit Canton for the win. ako pag Tambay. magkakasama kami. Dapat hindi naman siya requirements pero parang pinipilit ko na may masulat kami kahit isang kanta pag magkakasama kami. Like di ko talaga sila papatulugan. Pero may practice kami. May ewan ko kung napapansin nila to. Parang may part sa amin na kunyari magkakasama kami tapos naisipan namin magsulat. Gagawin namin, backtrack kami sa lahat ng mga nasulat namin. Tugtugin hanggang sa mabuhayan ulit. Tapos yun, Ganun. pagkadating nung makakahusad na, makakapagsulat naman. Pero pag nakuha nyo na yung song, like yung hindi naman sa final form kasi song is ever evolving eh. Pero pag narinig nyo na yung parang ito na yun, ready na to. Parang foundation ang saya lang din ng feeling. Oo. Sobra po. May Tapos parang- time din nung pandemic na nakagawa kami nito ng 3 song. Ayaw ko sa isang- tuloy-tuloy talaga yung mga sa isang creative araw. juices. Tapos ang maganda nun, siya, iba-iba siya ng genre, tapos Okay. iba-iba rin siya ng key. Tapos iba-iba din siya ng concept. Tapos ewan ko ba't ganun kami kabaliw no. Tsaka Tatlong sa amin kanta. siguro kaya may time na gumagawa kami ng kanta na hindi kami nakafocus. Kasi di ba may mga bandang gano'n na parang focus lang sila sa ganitong tunog. Yeah. Gumagawa kasi kami minsan ng kanta na medyo rock, minsan R&B, ganun. Tinatry nyo tumawid. Oo. Hindi pa kasi namin alam kung paano gumawa ng kanta na para siya sa isang album. Yung may theme talaga. Tsaka kasi, bata pa yung banda. I mean, ilang taon pa lang naman tayo. So parang
di pa talaga natin alam kung ano yung magiging tunog natin, ganun. Kahit matagal na tayo tumutugtog Oo. di ba? Eh, Parang baguhan pa rin. Hindi counted yung junior high. Sa unang banda kasi namin medyo rock talaga. Tsaka hindi, nung junior high kasi mostly covers lang. Covers. Kaya hindi mo Worship talaga yan malalaman yung tunog mo kasi puro covers. Ayun pala. I would agree. May mga talagang bandang sobrang gagaling talaga mag-cover. Oo. Pero ako personally lang gusto kong marinig yung original music nung banda kasi for me, sa original music lumalabas yung identity nila. Yes. Kasi pag covers, gagayahin mo lang yung ginawa ng iba. Yun nga. Diba? Unless siguro yung cover is their May own sariling rendition. rendition. Right? Tsaka kapag original, at least hindi nila alam kung tama o mali ka. True. Totoo yan. Kahit na natatawa na kayo sa isa't isa sa ginagawa nyo, okay lang. Hindi naman nila alam. Hindi, tama yan. Mali ka. Okay, so you guys have already worked on an original music, 'di ba? So yung one of my favorites yung This Feeling Is Not For Us, which you guys gave me the opportunity to work with you with. So for the sake of kwentuhan, para sa inyo, pwedeng individually, pwede kayo sumagot as a whole. Ano yung tingin nyo na parang best, worst, and then the most not really worst, the challenging and the most rewarding dun sa experience ng recording? Ito na muna. Challenging. Yung biyahe. Hindi, dun sa Galing mismong tayo ano. Intramuros Oo, na. kasi may meeting kami before nun. May meeting kami ng Sobrang hirap. sobrang Hindi, dun sa mismong Sa kanta. mismong Sa recording. Recording. recording process mismo. Kasi ilan lang yung bandang nakakapag-push through ng recording. yes po. Actually, 'di ba meron na tayong yung na-perform na natin siya sa mga gigs ganun. Oo. Pero pagdating dito, parang nanibago kami talaga na parang hindi pala Wala akong pwede kasalanan na. dyan, Siguro Hindi kasalanan. pala pwede na mag-freestyle. Tsaka ang ganun. kasalanan siguro namin, hindi kami nasanay sa metro. Yun. Oo, yun. Ayun siguro yung isa sa Sabihin ko nga yun. Ay, sorry. Yun nga. Ayun yung Elaborate Ian, what do you mean dun sa part na yun? Ano kasi, lalo na sa baguhan sa drums, syempre pag naka-metro, hindi, may talaga. Drums naman ako. Pero this applies for all of you yung challenge na. May challenge siya, pero mas mahirap lang talaga lalo sa drums lalo na pagbaguhan, pag may metro talaga. So yung biyahe tsaka yung yung Wala rin metronome. regular practice kasi talaga. Kasi wala kami schedule kasi. Hindi, tsaka may something different pag nasa recording ka. 'Di ba? Like kasi of course sa live from time to time you can hide yung mga mali, konting error from here and there. Kaso pag nasa recording studio ka, alam mo yun, para ka nasa microscope. Tapos ang talagang work environment talaga. precise. So kayo ba panong aside from that, ano yung rewarding experience nyo naman? Siguro sa akin, yung narinig na namin yung yung Final. na-record na. Pero kahit hindi pa na-mix. Quality nung tunog, grabe talaga. Parang, syempre first time lang din namin mag-record. Nung nandito kami nakaupo, parang sabi, putya, nakakakilig yung... Puyat din tayo nun eh. Hindi, meron ba kayo dun yung yung mga kamiyan, yung mga kamiyan mo? Yes, sayang Kasi relief din na tapos tsaka para na. siyang siguro para sa iba mababaw lang, pero kasi kami nung nagsisimula kami dati, parang isa din sa pangarap namin yung makapag-release ng kanta sa Spotify. Parang Everyone, sobrang laking na nun eh. Para achievement din para sa isang banda. Tsaka parang it adds legitness din Oo po, parang ganun. Tapos nung natapos namin yung kanta, parang legit na siya, i-re-release na siya, parang ganun. This is May it, kanta na tayo that's it. sa Oo. dati pangarap lang natin, ganun. Siguro kaya naman namin mag-release before, pero kumbaga may kaartihan lang din sa quality ng music. Kumbaga, ayaw namin nung parang Bara-bara. basta mag-release na lang. Siguro kung sa mga Facebook lang namin pwede. Oo. Pero ito kasi, parang... Seryoso, Spotify. Tsaka malaking platform. So, kasi. kailangan talaga namin mag-evolve din. So, kahit ang isa sa challenging namin doon, dagdag ko lang, yun, financial din, syempre. Mga nag-aaral. Tas, Matik. nagtatrabaho naman din yung iba sa amin nun. Ayun, parang kanya-kanyang na lang, patak-patak. Kung sino lakad Sino pa meron? uwi, ganun. And actually, I would agree with sa sinabi ni Nico. No? Talagang, ewan ko ako rin naman nung nagsisimula ako, personally, masaya. Recording is really fun. Pero at the same time, stressful din siya. Di ba? So, continue, Nico. Yun, nandito nga kami nung morning na yun eh. Good morning na yun. No? Paglabas namin, para kaming bagong tao. Ganun. Ganun na galing kami sa kuweba na ewan. Pero
Yun nga, sobrang hirap. Ilang hours yun. 11? We started 8 Pero p.m., di no? kami, ewan ko ako, di kasi ako nakaramdam ng pagod that time. Kahit Yes. Ako rin, magaling kami pati trabaho, gutom. ganun. Wala akong Hindi kami naramdaman nagugutom gutom nun, nun. no? Hindi ka Kahit kumain nun. nakakatawa. Parang walang sense of, tawa na lang. walang sense of time passing. Oo, ganun talaga siya. Ewan ko bakit ganun, tapos nung naglakad pa kami doon hanggang sa sakayan. Sobrang layo nung. Tapos walang nag-aaya kumain sa amin. Parang sabi, nag-aaya. Pahinto na lang sa pandes. Oo. Nung nandun na nga kami, sabi ko, hindi busog pa ako. Hindi ko rin alam ba't ako busog eh. Nalipasan na. Pero overall, yung proseso nga lang talaga, at yung natapos na talaga. Parang hindi pa siya mastered, hindi pa Pero yung nandito mismo, yung oo, piniplay dito. parang pinaka-foundation na latag na. Mm. Doon talaga parang sarap sa pakiramdam. Adi, ibang kwento rin yung na-receive nyo na yung mix nung sinets ko Oo, sa inyo. nasa McDo kami. Yung raw pa lang, boss, Sigaw eh. kami ng sigaw sa McDo. Magkakasama ba kayo nun? Nung Oo, time na magkakasama po kami nun. Akala ko naka-Zoom meeting kayo nun. Nag-aantay ka. Hindi, yung Zoom meeting siguro yung pinaka-final na. Pero nag-send ka kasi sa amin ng Robos. Oo. Parang Pinakinggan sample. namin yun. Doon pa lang parang gusto na namin Oo. i-release. Sabi Parang ko, hindi okay na to, okay na sa amin eh. Gusto ko yung sigaw ng sigaw eh, no? Nasa ako kayo. Nasa McDo kami, sigaw kami na sigaw. Madalas po kasi kami ganun, nasa McDo, nagkakape, hanggang madaling araw po. Actually, kaya Kwentuhan Espresso hanggang- din yung pangalan Ah, namin. Kasi mahilig kami sa kape. Tas And Express. Espresso, tas Ah. express. Iba rin pag narinig mo na yung, yung pinaghirapan nyo na. Yes, okay, talaga. ito na yun. Grabe yung relief talaga. Tapos narinig nyo na yung tunog nyo ng, yung hindi live, yung clear na nandun na yung mga parts na sinulat nyo. Para kaming bata. Pero speaking of live, okay, sige, kwentuhan lang. Can you guys, as a band, can you give us yung, kahit ilan lang na, one or two na worst and best gig experience niya? Ako muna. I'll go. Best muna. Alright. Social house. Okay. Yung Kasi first time namin. na-surprise ka. Blip natin yan. Hindi, go lang yun, laban yun. Bakit? Wala namang... May kilig moment ba yung social house? Wala. Meron. Wala. Saksi yun. Ayun, sabi Tapos, ko. kasi nung Kasi yan lang yun. ayun, yung unang beses naming napanood yung December Avenue. Sa social house din yun. Grade 10 kami. Grabe yun, mula Vito Cruz hanggang Circle. Nilakad Di namin namin kasi alam akala yung namin sakayan malapit eh. lang. Tapos wala din kaming Dude, pera that was nun. like Sobrang, couple- 15 kilometers. opo, sobrang tagal. Ginabi na lang kami sa daan bago nakarating dun sa Tapos sobrang tuwan-tuwa kami. Nabusog nun. naman kami doon sa Busog Mill ng 7-Eleven. Shout out. Hati kami sa isa. Hati kami sa isa. Paano? 7-Eleven, shout out if nanonood kayo. Kayo yung takbuhan ng mga banda na nagpo-prod. Mga tip. Tapos ayun, nung parang nag-story ako ng picture nun na dati nanonood lang ako dun sa social house. Tapos dumating yung time na natutugtog na ako sa social house. Parang parang isa din siya sa dream tour. Kumbaga na checklist na bucket mo. Bucket list, ganun. Ikaw, JP, best mo na. Best ko siguro yung Dito na, sa Expresso na. Hindi ko maisip yung best ko, parang wala eh. Yung, Ay! Yun na nga. Yun lang. ayun. Para sa akin, sa experience ko, pinaka-best ko yung sa Luneta na sa may Grand Auditorium. Kasi sobrang daming tao eh. Like, Tas first malaki. time ko yung ganong kadaming tao na kumanta. And goods naman yung performance namin doon. Talagang sobrang daming kanta lang. Kaya Nakadalawang set pa, no? Oo. Diba? dalawang set Prod din ba pa. to, prod? School siya org. eh, private school. School org. Tas Women's Month, para sa Oo, Women's Month, parang i-celebrate yan. So, syempre gusto rin namin yung makisali sa ganong event. School org. Okay din sa amin yan. So, ayun. So, pinaka-worst ko siguro yung kapag, syempre, yung nirelease namin na kanta, This Feeling Is Not For Us, is mataas siya, may mataas siyang part. So, may mga gigs din kami na, syempre, hindi ko naabot. May times akong ganun, na hindi good condition yung boses ko. So, ayun yung worst ko. Ayun. Ayun. Naalala ko na yung sa akin. Siguro yung sa 88 Fryer, sa 88 Fryer, shout out. clip. Ayan. Kasi, ang wala lang, ang cute lang nung drum set nila doon. Tapos parang mas nagamay ko yung palo doon. Kasi, siguro kaya rin siya naging best. Kasi parang ang hype nung time na yon.
Tapos kasama rin namin yung tropa namin na talagang isa sa mga nag-hype sa amin. Mm. Ayun. Kaya feeling ko yun yung may Shoutout best. sa Kapo. Shoutout ka po, Kapo, Manila. Manila. Po Manila. Go. Ayan. Ay, worse. Then, best, si Nico muna. Sige, best. Best Best, mo. best muna. Same kami ni Brian yung social house talaga. Ang dami magandang picture nun eh. Ako wala akong picture eh. Maganda yung side ko nun eh. Yung Nasa likod niya yung logo ng Logo ng social social house. house. Tsaka yun nga, sobrang fulfilling talaga na, ayun mo yun. Yung Pangarap ng dating dati. nanonood na lang kami doon. Nanonood lang kami doon. Tapos, perform na. Even though, yung mga audience, yung mga banda lang din. Oo, Pero, Mm. at least, it's the thought that counts, no? Nandun ka na eh. Nandun ka sa stage eh. So, ayun. Best talaga. Tsaka, yung maganda din yung natin, ang set natin. Oo. Kahit Maganda rin may set natin. cover, may cover kami, meron kaming original. Yun. Maganda pa nun may isang kanta ron. Hindi makuha ni Ian yung pasok. Nung nasa Nakuha ka studio dun, kami. di ba? Tapos nung nandun na kami mismo sa stage, tinitignan namin siya. Nagulat kami nakuha niya yung pasok dun sa amin. Inaral ko talaga kasi inasar nila ako sa sa practice eh. Ayun. Okay, so napag-usapan natin yung best. As Espresso kayo, can you give us maybe some of your possibly worst so far na gig experience? Worst gig. Ako hindi ko maalala kung saan, pero Ako, yung yung Ayun. yung tatlo tayo sa Novaliches. Matchbox. Oo. Ewan ko na medyo kami nun kasi Ayun, nandun ako nun, nanghiram kami ng gitara. Hindi Oo. wala. Andun yung siya nun, pangalawa hindi siya yun. Nandun ako nun, nanood ako. Nanood ako nun. Pero kahit Pero tatlo hindi ko. pa siya sumama. Yung first sa time na set. parang nakapunta ako sa gig kasi sa QC nila medyo malapit sa akin. no. Ayan, so, Novaliches. Yun, kulong-kulong kami ng gamit nun eh. Isa lang yung gitara namin. Tapos, nanghiram pa kami ng gitara, ganun. Tapos, yung set ng lahat ng banda doon, puro full band. So, Tapos medyo... kami acoustic medyo... lang. Kinain kayo? Oo. medyo, parang somehow, nanliit. Pero alam mo yun, di naman kami, It happens talaga eh. oo. Oo. Kasi, yung palang, pangalawang gig natin talaga. Kasi yung unang gig natin, solemn, acoustic lang. Sa Tapos yung Vista. pangalawang gig, yun. Kala namin, Paid. Hindi namin, wala kami idea Ang talaga sa expected mga din kasi kasabay namin siguro dun, acoustic set lang talaga siya. Kasabay pa natin. kasabay yung metal eh. Hindi, yung- Foreplay. Foreplay Manila, yun. Kasabay namin yung Pero- foreplay. Hindi namin kilala Pero na di pa yun namin pala sila yung kilala. na parang Pero sikat si- tinugtog ganda. namin sa gig na sabi ko, yung pala yung pangalan nila sa Spotify. Nakasabay na namin to, parang ganun. Anong Ganda ng kanta song yun? nila. Sa One four- Night Ako pa yung Stand. kumakanta. One Night Stand. Stand. One Night Ako pa yung Stand. kumakanta. Ganda. Ganda. DJ. Ayun, naging vocalist din kasi siya. So ikaw yung vocals that time? Umikot din kasi. Umikot po. Ang ano nyo pala yun, no? Tag dito, parang ang versatile nyo pala. Parang jamming Yun yung lang parang yun, inano namin na parang kung kaya mo magsulat dapat kaya mo mo kantahin. kumanta. Ah, Para kung sulat mo, kung gusto mo kantahin, no, sige, go. Oh. Yeah. Ganun kami. So wag na kayo magulat pag nag-release kami sa Spotify. Iba-iba yung boses. Ayun yun. Tsaka iba-iba yung palo. Oh, yun lang. Yun lang. Multiversal kami dito. Wala eh, part yan ng ng pagbabanda eh, di ba? Yung mga ganyang experiences. Pero as time goes by, babalikan mo, tatawanan nyo lang din yung mga ganyang experience eh. Oo. Tsaka, mostly naman kasi, ako kasi yung worst ko, yung mga pag nagkakamali or wala sa tono, ganun. Tapos pag naiisip ko siya, nare-realize ko na hindi ka matututo kung hindi mo natutunan yung mali na yun. Kung hindi mo siya naranasan. Kaya, mas okay na siya na naranasan mo siya noon pa. Kesa yung, like, nasa malaking event ka, tsaka mo naranasan yung ganong technical issues, ganun. Usually ganun lang din naman yung mga worst siguro namin. Puro pagkakamali sa chords, ganun. Ilang beses Na na. mental okay. block. Minsan nagkakamali sa lyrics, nakakalimutan. Ako madalas ako dyan. Si Ian, nakakalimutan yung kapo. Ako pa yung Pumasok May wala kapso Siguro pala yun- yung kanta. No? yung time na nasa poblasyon kami, yung gig siguro kasi parang nanibago ako sa bass. Nakikringe ako pag pinapakinggan ko yung video na sinend sa'yo, boss. Kaso almost there kasi yun. Yung isang kanta namin doon, sabi ko, parang mali yung fret ng bass. Kasalanan ng bass kasi pag ganyan. Base na yun eh. Oo. Tapon na yung Bass pala yung mali. Pag ganun, sisisi nyo sa gamit. Nakakahiya pa kasi yung parang mga kasunod namin banda. Halos nakasabayan na rin namin before. Tapos, kilala na kami. Tapos, tinulungan pa ako mag-setup sa, mali ka, bro. parang gusto na akong ganun. Ayun. Ayun siguro yung worst ko. Pero ayun, so ngayon, kamusta kayo? Like, do you have like any project ongoing, upcoming gigs,
promote nyo. Sige, go. Main talaga namin, ang di kami masyadong Nagigig. nagigig ngayon eh. Ang main talaga namin, gusto namin mag-release ng mga kanta. Tapos tsaka na yung... Kasi mahirap Yes. sa amin mag-gig like regular kasi iba-iba kami ng schedule. Si JP pang gabi pa. Long Kaya story. mahirap maghanap ng gig. Ganun. Tsaka may mga school pa kasi. Pero ngayon, may pasok pa abangan nyo guys yung ito, since nandito na kami sa Sikap, magre-record kami at Lulutuin magre-release ng kami. bagong kanta. Oo. Yan. Magtutugtog na namin to sa gig. Abangan nyo, almost Yeah. there. Ayan. Almost We there. are almost there. Almost there. Okay. So, before we end this podcast, saan kayo pwedeng, sa mga audience natin na nanonood right now, saan nila kayo pwedeng hanapin? Social media, ganyan? Social media. Yeah, you can check us on our Instagram, Expresso Music PH, and sa Facebook. Facebook, Expresso TikTok. lang, right? EX. Ayan, TikTok. EX yun, EXPR. EXPR, yan, ganun. Hindi siya S. Yan. Pero sa Facebook, mahirapan kayong hanapin yan. Siguro, send na lang namin sa inyo yung link. We'll flash the link na lang. Siguro Yeah. lalagay na lang namin yung link Kasi sa, puro kape yung lalabas sa dun. description. Puro Tsaka coffee shop. Sa TikTok? Ano yung sa TikTok? cover. Sa TikTok din, nagtatry kami gumawa ng mga content. Content. Like mga songwriting session. Yun. Mm. And Yan, Spotify, maririnig syempre, yung sa kanta Spotify. na release namin, This Feeling. Express. Close parenthesis, not for us. Yeah. Yeah. Lagay din Stream. natin yung link nun. Yes. Yung link. Pahirapan na sa name, pahirapan pa sa title. Para di mapirata. Oo. Siyempre, Diba? para di mapirata. So, Dagdagan yung listener namin, guys. Yeah. dagdagan nyo yung stream. Dagdagan yung stream. Yes. So, yeah, before we go, any last words, guys? Hindi naman last word before we go. Sorry. Parang Ayun lang, kinabahan ako. Parting words. supportahan natin lahat ng mga OPM, guys, at saka Yes. yung mga rising bands. And yung Yung mga nagsisimula pa lang, nagigigs, manood tayo ng mga regular Pakinggan gigs natin mga natin. original songs ng mga Yeah, yung mga nasa OPM. production. Ito na. Ito na. yung podcast session ni Boss A. Yan, abangan nyo to. Episode 1 pa lang to. Marami ng Mga susunod. na mas Tayo natin magagaling yan. talaga. Thank you. Thank you. boss. Yan. Thank you, Boss A. Siyempre. Okay. Alright, so, yun guys. Again, this is Boss A of Sikap Music Studio for today's podcast. And we got Expresso here. Guys, thank you so much for your time. Thank you, Thank you boss. so much. It's a pleasure po. Yeah. Talagang gusto ko kayo yung pilot episode. Wow. Ayun naman Pala pala. yun. Okay, so guys, that wraps up our first episode of Meet the Band podcast. Again, this is Boss A of Sikap Music Studio. Stay in tune for all of our upcoming episode. May mga banda pa tayong parating. And yung mga local artists nyo, maybe you can tag them in this in the comment section. Maybe we can have them in the podcast soon. Again, maraming salamat and see you on the next episode. Bye. Thank you guys. Thank you po. Thank you. Bye. Stream.